pa rin sa 3 barangay sa Datu Montawal, Maguindanao del Sur. Kita sa aerial video ang lawak ng binahang lugar. Kasabay ng mga pag-ulan, umapaw na rin ang Pulangi River. Almost all cities natin ay affected by flood. Halimbawa dito sa Langkapon, Kalbuan, at saka sitio natin sa Balugo, sa Tuka, apektado lahat yon. 75% sa sitios ng ating barangay ay apektado. Ang sitios ng ating barangay ay apektado ng baha. So ang hindi lang naapektuhan yung portion ng Kadingilan, saka may portion din ng Indisalong. Makikita natin na kahit konti lang ang ulan sa side ng Bukidnon or Agusan, talagang aabot yung baha dito. Nung wala pa po ang access, talagang nahihirapan po ang Office of the Municipal Disaster Management dahil po sa mga barangay ay wala pa po silang mga disaster plan. Bihira lang po ang may disaster plan at kulang-kulang pa po. So nang pumasok po ang Action Against Hunger, so napakalaking tulong po sa kanila at may pagbabago na po especially sa mga barangay na kanilang naging beneficiary po ng access dahil naturuan na po sila ng paggawa ng disaster plan o barangay disaster plan, then pati po ang contingency plan. At nakikita rin po natin kung ano sa mga barangay ang kanilang malaking pagbabago. Masaya kami na naging beneficiary ang Barangay Dongguan sa naging stakeholder ng Access Project. Unang-una, yung mga learnings namin sa trainings, magagamit namin sa aming barangay. Bilang part ng BDRRMC Committee, mahalaga talaga na magkakaroon kami ng training, lalong-lalo na sa mga disaster preparedness. Gumawa kami sa barangay ng disaster risk reduction plan, contingency plan, at saka anticipatory plan. Then, may mga protocols kami. That is consist of series of activities. Doon pa lang masaya kami na magkaroon ng structured disaster response ng aming barangay. May kaalaman naman kami sa disaster preparedness pero hindi gaanon kalawak. Halimbawa na lang karamihan sa amin sa paggawa ng mga plans, wala kaming mga idea kahit doon sa pag-gather ng data. Pero dahil sa mga trainings na nagawa at nasalihan namin sa Access Project, nagkaroon kami ng idea kung paano or how to establish a good communication mechanism dito sa barangay namin. Isa na doon na matutugunan yung data gathering. Mas lumawak yung knowledge namin when it comes to response to emergency at kung gaano pala ito kaimportante pagdating sa mga sakuna. Actually, malaki ang benepisyo sa pamilya. Unang-una, pamilya mo ang unang marirescue. And siyempre, kung ano ang natutunan mo sa training, pwede mo siya i-share sa pamilya. And then, yung pamilya mo, may share na sa ibang kaibigan niya at sa kakilala. Ganun yung information dissemination namin dito sa barangay. Nagkaroon kami ng earthquake drill na kami mismo ang nag-facilitate at nag-initiative with the help of other agencies sa funding na i-share din namin itong mga learnings sa kanila. Halimbawa na lang nung may isa akong kasamahan na nakapag-training ng first aid conducted by Access,
Noong nag-outing sila sa Kidapawan, may isang batang babae na nalunod sa pool. Siya mismo ang unang nakarecover. Yun, mahalaga talaga sa amin na magkakaroon ng marami pang tao namin na maging beneficiary, lalong-lalo na sa mga trainings para madagdagan yung kaalaman nila. Noon kasi hindi alam ng mga kabarangay natin kung kung kailan sila mag-evacuate, kung saan ang evacuation site natin. Saka hindi rin sila aware kung ano yung ibig sabihin ng early warning signages. Saka noon, hindi rin nila alam kung saan dadalhin yung mga hayop nila. So ngayon, aware na sila kung ano yung early warning signages. Saka aware na rin sila kung saan ang evacuation site natin. Aware na rin sila kung pag dumating na yung baha, aware na rin sila kung anong gamit na dadalhin nila. Halimbawa na lang, yung go bag natin, alam na rin nila kung anong nilalaman nito. Tulad na lang ng, halimbawa, yung flashlight, at saka yung pagkain, at saka mga mahalagang dokumento. So, kami po ay nagpapasalamat sa Access Project kasi lahat ng yun naituro nila sa amin.